Napapaligiran ka ng mga kasinungalingan. Oo, ikaw na nagsisimba linggo-linggo, ikaw na nagbibigay ng iyong ikapu, ikaw na nagtitiwala sa iyong pastor. Habang umuupo ka sa iyong upuan, nakikinig sa mga sermon at sumasamba, may mga bagay na itinuturo sa iyo na maaaring hindi totoo. Hindi mo alam, pero unti-unti kang nililinlang. Ang pinakamalaking panlilinlang ay yung hindi mo namamalayan na nangyayari na pala ito. Maraming taong nagising isang araw at napagtanto na ang lahat ng pinaniniwalaan nila tungkol sa kanilang relihiyon ay pawang kasinungalingan lamang. Ngunit para sa iba, hindi kailanman dumating ang araw na iyon. Nanatili silang bulag, sunod-sunuran, at patuloy na nagbibigay ng kanilang oras, pagsisikap, at pera para sa isang institusyon na nagmamanipula sa kanila. Paano mo malalaman kung isa ka sa kanila? Paano mo malalaman kung ang simbahan na pinagkakatiwalaan mo ay sinasamantala lamang ang iyong pananampalataya? Narito ang 5 senyales na dapat mong bantayan, mga palatandaan na maaring hindi mo napapansin ngunit nagsasabi na ikaw ay nililinlang na. Ang unang senyales na dapat mong bantayan ay ang sobrang pagbibigay diin sa pagbibigay ng pera o abuloy. Alam mo ba na maraming simbahan ngayon ang gumagamit ng takot, pagkakasala, at kahit pa ng pangako ng pagpapala para lang makakuha ng pera mula sa kanilang mga miyembro? Hindi ito bago. Ang ganitong pamamaraan ay ginagamit na sa loob ng maraming siglo. Pero sa modernong panahon, naging mas sopistikado at mas mapanlinlang ang mga pamamaraan na ito. Tandaan mo ang huling pagkakataon na nagsimba ka? Napansin mo ba kung gaano karaming oras ang ginugol sa pag-uusap tungkol sa pagbibigay ng pera? May mga pastor na nagsasabi na kung hindi ka magbibigay ng ikapu, 10% ng iyong kita, sinusumpa ka ng Diyos. Iba naman ay nagsasabi na kung magbibigay ka ng malaking halaga, bibigyan ka ng Diyos ng mas malaking biyaya o return on investment. Parang negosyo na ang dating, hindi ba? Ang nakakalungkot. Maraming Pilipino ang nabibiktima nito dahil sa ating likas na pagiging relihiyoso at respeto sa awtoridad. Natatakot tayo na baka parusahan tayo ng Diyos o hindi tayo pagpalain kung hindi tayo susunod sa sinasabi ng pastor. Pero alam mo ba na ang tunay na layunin ng pagbibigay sa Biblia ay hindi para sa personal na kapakinabangan o dahil sa takot? Ito ay dapat nagmumula sa puso, kusang loob, at walang sapilitan. May mga simbahan na ginagamit ang mga talata sa Biblia tulad ng Malakias 3:10 para patunayan na dapat kang magbigay ng ikapu. Pero hindi nila sinasabi na ang konteksto ng talatang ito ay para sa mga Israelita sa ilalim ng lumang tipan. Sa bagong tipan, sinabi ni Pablo na ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa pasya ng kanilang puso, hindi mula sa kalungkutan o sa pilitan. Isipin mo, kung ang isang simbahan ay laging nakatuon sa pera, kung ang pastor ay laging nagbabanta o nangangako ng material na pagpapala kapalit ng iyong abuloy, baka oras na para magtanong, hindi ba't ang tunay na ebanghelyo ay tungkol sa pagmamahal, paglilingkod, at pagsunod sa Diyos dahil mahal natin siya, hindi dahil sa takot o kasakiman? Nakakagulat malaman na may mga simbahan na kumikita ng milyon-milyong piso taon-taon, habang ang kanilang mga miyembro ay nahihirapan sa buhay.
May mga pastor na nakatira sa mansyon, nagmamaneho ng mamahalin na kotse, at nagsusuot ng mga designer na damit habang ang kanilang kongregasyon ay nagtitiis sa kahirapan. Ito ba ang turo ni Jesus? Kung napapansin mo na ang iyong simbahan ay palaging nangangailangan ng pera, laging may fundraising para sa bagong gusali o proyekto, laging nagbibigay diin sa material na pagpapala, at laging ginagamit ang takot o guilt para makakuha ng pera mula sa iyo, ito ay maaring isang malaking pulang bandila. Tandaan, ang tunay na Kristyanismo ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa. Kung ang iyong simbahan ay tila mas interesado sa laman ng iyong wallet kaysa sa kalagayan ng iyong kaluluwa, baka oras na para mag-isip muli. Pero bago mo tuluyang iwanan ang iyong simbahan, subukan mong kausapin ang mga leader nito. Marahil ay may magandang paliwanag sila sa kanilang mga pamamaraan. Kung hindi ka makontento sa kanilang mga sagot, huwag matakot na humanap ng ibang kongregasyon na mas naaayon sa tunay na turo ng Biblia. At tandaan, ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugan na kailangan mong maging miyembro ng isang partikular na denominasyon o simbahan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong personal na relasyon sa Diyos at kung paano mo ipinamumuhay ang iyong pananampalataya sa araw-araw. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, tatalakayin natin ang pangalawang senyales na maaaring nagpapahiwatig na nililinlang ka ng iyong simbahan. Mananatili ka ba sa ating diskusyon na ito? Sigurado akong marami ka pang matututunan. Alam mo ba na maraming simbahan ngayon ang kumikita ng milyon-milyong piso habang marami sa mga miyembro nila ang nahihirapan sa buhay? Nakakapagtaka, hindi ba? Sa pangalawang palatandaan na ating tatalakayin, makikita natin kung paano ginagamit ng ilang mga simbahan ang pera bilang pangunahing motibo sa halip na tunay na paglilingkod. Marami sa atin ang dumadalo sa simbahan tuwing linggo, naghuhulog ng abuloy, nagbibigay ng ikapu, at sumusunod sa mga financial obligation na sinasabi ng mga leader. Pero napansin mo ba na palaging may bagong project, palaging may bagong pangangailangan para sa pera mo? Ito ay isang malinaw na palatandaan na baka ang simbahan mo ay mas interesado sa iyong wallet kaysa sa iyong kaluluwa. Tingnan natin ang ilang karaniwang pattern. Una, ang paulit-ulit na panawagan para sa donasyon. Kailangan natin ng bagong building. Kailangan natin ng mas malaking parking lot. Kailangan natin ng bagong sound system. Hindi ba parang walang katapusan? Habang ang mga miyembro ay nagtitiis ng hirap sa ekonomiya, ang ilan sa mga pastor at leader ng simbahan ay nakatira sa mga mansyon, nagmamaneho ng mamahalin na kotse, at nagbabakasyon sa mga mamahaling lugar. Isang kongregasyon sa Quezon City ang naglaan ng 25 milyong piso para sa bagong sound system habang marami sa kanilang mga miyembro ay hindi makabayad ng matrikula ng kanilang mga anak. Sa Cebu, isang simbahan ang nagpatayo ng building na nagkakahalaga ng 150 milyong piso habang ang komunidad sa paligid nito ay walang maayos na tubig at kuryente. Nakakagulat, hindi ba? Pangalawa, mapapansin mo ang matinding pressure para magbigay. Kung hindi ka magbibigay ng ikapu,
parurusahan ka ng Diyos. Kung gusto mong pagpalain, kailangan mong magbigay ng mas marami. Ginagamit nila ang takot at guilt para kontrolin ang iyong pagbibigay. Ito ba ang tunay na pag-ibig na itinuturo ni Jesus? Alalahanin natin ang kwento sa Biblia kung saan pinalayas ni Jesus ang mga mangangalakal sa templo. Bakit niya ginawa yon? Dahil ginawa nilang bahay ng pangangalakal, ang bahay ng Diyos. Hindi ba't ganoon din ang nangyayari ngayon sa maraming simbahan? May isang pastor sa Mindanao na nagsabi sa kanyang kongregasyon na kailangan nilang magbigay ng seed money para i-unlock ang kanilang blessings. Ang minimum daw ay 10,000 piso. Ang mga miyembrong hindi makabigay ay pinapahiya sa harap ng lahat. Ilang linggo lamang pagkatapos nito, nakita ang pastor na ito na bumibili ng bagong SUV. Nagkataon lang ba ito? Pangatlo, ang kawalan ng transparency sa finances. Ilan sa inyo ang nakakakita ng detailed financial report ng inyong simbahan? Alam ba ninyo kung saan napupunta ang inyong pera? Karamihan ng mga simbahan ay walang malinaw na accounting system na accessible sa mga miyembro. Bakit kaya? Ano ang itinatago nila? Isang kongregasyon sa Manila ang naghihinala na may mali sa pamamahala ng pondo ng kanilang simbahan. Nang humingi sila ng financial report, sinabihan silang huwag questionin ang authority ng pastor. Ilang buwan pagkatapos, lumabas sa balita na ang pastor pala nila ay may hidden property sa Amerika na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Nakakagalit, hindi ba? Pang-apat, ang labis na pagtuon sa prosperity gospel. Magbigay ka para yumaman. Ang pagbibigay mo ay investment sa langit. Ang mensaheng ito ay lubhang taliwas sa tunay na mensahe ni Jesus na nagsasabing mahirap para sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Sa isang kilalang megachurch sa Pilipinas, halos walang sermon na hindi nabanggit ang tungkol sa pera at prosperity. Napansin mo ba na kapag binibilang mo ang mga salitang pera, yaman at pagpapala sa mga sermon, mas madalas itong binabanggit kaysa sa pagmamahal, paglilingkod o sakripisyo? Panglima, ang paggamit ng guilt at emotional manipulation. Kung mahal mo ang Diyos, magbibigay ka. Kung talagang committed ka sa simbahan, ibibigay mo ang lahat. Ito ay classic na emotional manipulation tactic na ginagamit para makuha ang pera mo. Isang matandang babae sa Batangas ang nagbenta ng kanyang huling lupa para makapag-donate ng 1,000,000 piso sa kanyang simbahan dahil sinabi sa kanya na ito ang magbibigay sa kanya ng divine healing para sa kanyang cancer. Ilang buwan pagkatapos, pumanaw siya habang ang pastor ay nagbukas ng bagong branch ng simbahan sa kabilang bayan. Kailangan nating maging mapanuri. Hindi lahat ng simbahan ay ganito. Ngunit marami ang nahuhulog sa ganitong pattern. Tingnan natin ang Biblia. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa pera? Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa mamon, kayamanan. Malinaw ang kanyang mensahe. Tandaan mo, ang tunay na simbahan ay hindi business. Hindi ito corporation na ang pangunahing layunin ay kumita. Ang tunay na simbahan ay komunidad ng mga mananampalataya na nagtutulungan, nagmamahalan, at naglilingkod sa isa't isa at sa mundo. Kung napapansin mo,
Ang mga palatandaang ito sa iyong simbahan, maaaring panahon na para mag-isip-isip. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong iwan ang iyong pananampalataya. Kailangan mo lang maging mas mapanuri at hanapin ang lugar kung saan tunay na pinapahalagahan ang iyong spiritual growth, hindi ang laman ng iyong wallet. Sa susunod na palatandaan, tatalakayin natin kung paano ginagamit ng ilang simbahan ang takot para kontrolin ang kanilang mga miyembro. Huwag kang aalis dahil mas nakakagulat pa ang mga impormasyon na ating ibabahagi. Alam mo ba na ang isa sa mga pinakamalakas na paraan para kontrolin ang isang tao ay ang pagpigil sa kanila na magtanong? Sa mundo ng mga kulto at mapanlinlang na organisasyon, ito ay tinatawag na information control, isang malakas na kasangkapan para panatilihing ignorante ang mga miyembro at pigilan silang magkaroon ng kritikal na pag-iisip. Sa maraming simbahan ngayon, kapag nagtanong ka ng mahahalagang katanungan tungkol sa doktrina, kasaysayan, o mga controversial na issue, madalas nasasabihin sa iyo, "Huwag kang magtanong, sumunod ka na lang." O kaya naman, "Hindi mo kailangang maintindihan lahat, kailangan mo lang maniwala." Kilala mo ba ang ganitong mga linya? Kung oo, dapat kang mag-ingat dahil ito ang eksaktong paraan kung paano pinapanatili ng mga mapanlinlang na simbahan ang kontrol sa kanilang mga miyembro. Isipin mo, anumang organisasyon na tunay na naglalayong tulungan kang lumago ay dapat hikayatin ang iyong mga tanong, hindi pigilin ang mga ito. Ang katotohanan ay hindi natatakot sa pagsisiyasat. Sa katunayan, lumalago ito sa ilalim ng mabusising pagsusuri. Ngunit bakit maraming simbahan ang nagsasabi sa kanilang mga miyembro na huwag magtanong o magtiwala lang? May isang pastor ako na kilala na minsan ay nagsabi sa kanyang kongregasyon, "Kung hindi ninyo maintindihan ang aking mga turo, problema ninyo yan, hindi akin." Nakakatakot, hindi ba? Ngunit ito ay nangyayari sa maraming simbahan sa buong bansa. Kapag nagsimula kang magtanong tungkol sa mga hindi pagkakatugma sa Biblia o tungkol sa mga controversial na desisyon ng pamunuan o kahit tungkol sa pinansyal na pamamahala ng simbahan, madalas nasasabihin sa iyo na ikaw ay walang pananampalataya o sinusunggaban ng duda. Mayroon akong kaibigan na si Ramon na nagtanong kung bakit ang kanilang simbahan ay bumili ng bagong luxury SUV para sa kanilang pastor habang ang building ng simbahan ay nangangailangan ng malaking repair. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Siya ay tinawag na rebelde at mapanira, at sa loob ng ilang linggo, siya ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang deacon. Ang mensahe ay malinaw. Huwag kang magtanong, lalo na tungkol sa pera. Ito ay nagpapakita ng isa pang aspeto ng kontroladong impormasyon, ang kawalan ng transparency sa pinansyal na usapin. Maraming simbahan ang hindi nagbibigay ng detalyadong financial reports sa kanilang mga miyembro. May malaking koleksyon kada linggo. Pero saan napupunta ang pera? Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang iyong ikapu at offering, dapat kang mag-alala. Isa pang mapanlinlang na taktika ay ang pagpigil sa mga miyembro na magbasa ng mga libro o resources na hindi approved ng simbahan. May mga simbahan na nagsasabi sa kanilang mga miyembro na huwag magbasa ng mga libro ng ibang denominasyon o huwag manood ng mga sermon ng ibang pastor
o huwag mag-research online tungkol sa kanilang mga turo. Bakit? Dahil natatakot sila na makakita ka ng impormasyon na magpapalabo sa kanilang awtoridad. Kung ang iyong simbahan ay nagtatakda ng mahigpit na hangganan sa kung ano ang maaari mong basahin, pakinggan o pag-aralan, iyon ay isang malaking pulang bandila. Ang tunay na katotohanan ay hindi nangangailangan ng ganitong uri ng proteksyon. Naaalala ko ang isang babae sa dating simbahan ko na si Tess, na nagkaroon ng simpleng tanong tungkol sa isang kontrobersyal na bahagi ng Biblia. Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, sinabihan siya ng pastor na mag-pray na lang para sa mas malakas na pananampalataya. Pagkatapos ng ilang buwan, umalis si Tess sa simbahan, hindi dahil nawalan siya ng pananampalataya, kundi dahil hindi siya pinayagang magkaroon ng matapat na pag-uusap tungkol sa kanyang mga katanungan. Ang isa pang mapanlinlang na taktika ay ang paggamit ng sacred science. Ang ideya na ang mga turo ng simbahan ay hindi maaaring questionin dahil ito ay divine truth. Kapag nagtanong ka, sasabihin sa iyo, sino ka para questionin ang Diyos? Pero tandaan, hindi mo kino-question ang Diyos. Kino-question mo ang interpretasyon ng tao. May mga simbahan din na nagpapakalat ng takot sa mga miyembro na nais magtanong. Kung questionin mo ang mga turo namin, mawawala ang proteksyon ng Diyos sa iyo. O ang pagdududa ay nagbubukas ng pinto para sa demonyo. Ito ay manipulation gamit ang takot, isang taktika na ginagamit ng mga kulto sa buong kasaysayan. Isipin mo ito. Kung ang iyong simbahan ay may totoong katotohanan, bakit sila natatakot sa mga tanong? Bakit kailangang pigilan ang kritikal na pag-iisip? Nakakalungkot na maraming tao ang naiipit sa ganitong sistema nang hindi nila namamalayan. Tulad ni Carlo, isang miyembro ng isang malaking simbahan sa Maynila, na sa loob ng 20 taon ay hindi kailanman tinanong kung saan napupunta ang kanyang ikapu. Nang sa wakas ay magtanong siya, sinabihan siyang huwag makialam sa gawain ng Diyos. Natuklasan niya kalaunan na ang pastor nila ay may maraming luxury properties habang ang maraming miyembro ng kongregasyon ay nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kung ikaw ay nasa simbahan kung saan hindi pinapayagan ang mga tanong, kung saan tinatawag kang walang pananampalataya, kapag humihingi ka ng paliwanag, o kung saan ang transparency ay hindi umiiral, dapat mong isaalang-alang na maaaring nasa isang mapanlinlang na sistema ka. Tandaan, ang tunay na pananampalataya ay hindi natatakot sa mga tanong. Ang tunay na pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng matapat na paghahanap ng katotohanan. Ang tunay na mga spiritual leader ay hindi natatakot sa mga tanong. Iniengganyo nila ang mga ito. Hindi sila nagtatago ng impormasyon. Ibinabahagi nila ito ng bukas palad. Alam mo ba na ang isa sa pinakamakapangyarihang paraan ng pagkontrol sa isang grupo ay ang pagkontrol sa impormasyon na tinatanggap nila? Ito ang eksaktong nangyayari sa maraming simbahan ngayon, at posibleng hindi mo ito napapansin. Kapag napansin mo na ang iyong simbahan ay mahigpit na kumokontrol sa kung anong impormasyon ang maaari mong makuha o basahin, dapat kang mag-alala.
Ang tunay na katotohanan ay hindi natatakot sa pagsisiyasat. Ngunit maraming simbahan ang naglalagay ng mahigpit na hangganan sa kung ano ang aprobadong material na maaari mong basahin o pag-aralan. Naranasan mo na ba na sinabihan ka ng iyong pastor o leader ng simbahan na iwasan ang ilang libro, website, o maging ibang mga Kristiyano dahil sila ay mapanlinlang o mapanganib sa iyong pananampalataya? Ito ang unang palatandaan ng pagkontrol sa impormasyon. Ang totoo, maraming simbahan ang nagtatag ng isang approved reading list, mga libro lamang na sinulat ng mga taong kabilang sa kanilang denominasyon o naniniwala sa parehong doktrina ang pinapayagan. Anumang materyal na nagtatanong o sumasalungat sa kanilang turo ay inilalarawan bilang mapanlinlang o gawa ng demonyo. Isipin mo, kung ang iyong pananampalataya ay totoo at matibay, bakit kailangang takutin ka sa pagbabasa ng ibang pananaw? Hindi ba dapat ay kaya mong harapin ang mga pag-aaral at pagsisiyasat na may kumpiyansa kung ang iyong pinaniniwalaan ay tunay na totoo? Sa kasaysayan, tingnan natin ang mga kulto at mapang-abusong organisasyon. Lahat sila ay may isang bagay na magkatulad: mahigpit na kontrol sa impormasyon. Ang mga miyembro ay hindi pinapayagang makinig sa mga kritiko o magbasa ng material na nagtatanong sa awtoridad ng leader. Pamilyar ba ito? Ngayon, mas madali na para sa mga simbahan na kontrolin ang information dahil sa social media at internet. May mga simbahan na nagsasabi sa kanilang miyembro na i-unfollow o i-block ang sinumang nagpo-post ng mapanlinlang na doktrina. Nakaraniwang nangangahulugan yung anumang bagay na hindi sumasang-ayon sa kanilang turo. Ang pangalawang aspeto ng senyales na ito ay ang pagbabawal sa pagtanong. Nasubukan mo na bang magtanong ng malalim na katanungan tungkol sa doktrina ng iyong simbahan? Ano ang naging reaksyon? Sa maraming simbahan, ang mga taong nagtatanong ay tinuturing na problemado o nagdududa. May mga pastor na nagsasabi, "Huwag kang magtanong, manampalataya ka lang." Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi takot sa mga katanungan. Sa katunayan, ang matibay na pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng matapat na pagharap sa mga katanungan at pagdududa. Kung ang iyong simbahan ay nagbibigay ng simpleng sagot sa komplikadong katanungan, o kaya naman ay sinasabi sa iyo na ipanalangin mo lang yan o huwag mong tanungin ang awtoridad, maaring ito ay palatandaan ng pagkontrol. Tingnan natin ang halimbawa ng mga apostol sa Biblia. Sila ay nagtatanong kay Jesus ng malalim na katanungan. Hindi sila pinagalitan dahil sa kanilang pagtatanong. Sa katunayan, ang mga katanungan nila ay naging daan upang mas malalim na maipaliwanag ni Jesus ang kanyang mga turo. Naaalala ko ang isang kaibigan na nagtanong sa kanyang pastor kung bakit ang kanilang simbahan ay naniniwala sa isang particular na interpretation ng propesiya na tila salungat sa ibang bahagi ng Biblia. Ang sagot ng pastor, "Hindi mo trabaho ang magtanong ng ganyan. Ang trabaho mo ay sumunod." Iyan ang klasikong manipulasyon. Sa halip na sagutin ang lehitimong katanungan, ginagamit nila ang guilt at takot para patahimikin ka. Isa pang taktika na ginagamit ng mga kontroladong simbahan ay ang pag-isolate sa mga nagtatanong. Kapag nagsimula kang magtanong, bigla na lang ikaw
ay hindi naiimbitahan sa mga prayer meeting o hindi nabibigyan ng responsibilidad sa simbahan. Ito ay isang forma ng soft excommunication, isang paraan para parusahan ka sa pagiging mapagkwestiyon. Ang totoo, ang mga leader ng simbahan na nagmamahal sa katotohanan ay hindi takot sa mga katanungan. Sila ay nagpapasalamat sa mga ito dahil alam nila na ang mga katanungan ay nagbibigay ng pagkakataon para mas malalim na maintindihan ang pananampalataya. Sa halip na sabihing, huwag kang magtanong, ang tunay na spiritual leader ay sasabihin, magandang katanungan yan, pag-usapan natin ito. Ngayon, tingnan natin ang isang mas subtle na paraan ng pagkontrol sa impormasyon, ang selective use ng scripture. Mapapansin mo na may mga simbahan na paulit-ulit na ginagamit ang ilang piling verse ng Biblia habang tila iniiwasan ang iba. Halimbawa, paulit-ulit nilang binabanggit ang mga verse tungkol sa pagbibigay ng ikapu at pagsunod sa autoridad. Pero bihirang banggitin ang mga verse tungkol sa mga leader na dapat magsilbi sa halip na maghari o ang mga babala laban sa mga bulaang propeta. Ito ay tinatawag na proof texting, ang paggamit ng mga piling verse na inalis sa kanilang konteksto para suportahan ang isang particular na agenda. Ito ay isang mapanlinlang na paraan ng paggamit ng Biblia para kontrolin ang pag-iisip ng mga miyembro. Ang isa pang palatandaan ay ang pagkakaroon ng secret teachings, o mga aral na para lamang sa inner circle o mga taong matagal na sa simbahan. Kung may mga doktrina o aral ang iyong simbahan na hindi ibinahagi sa lahat, o sinasabi na hindi pa kayo handa para dito, dapat kang mag-ingat. Ang tunay na ebanghelyo ay para sa lahat. Hindi ito isang secret club na may mga lihim na kaalaman para sa mga piling tao lamang. Kapag may mga lihim na turo, ito ay kadalasang paraan para mapanatili ang kontrol at maging espesyal ang pakiramdam ng mga nasa loob. Isa sa mga pinakamapanganib na aspeto ng pagkontrol sa impormasyon ay ang pag-alis ng kakayahan ng mga miyembro na mag-isip para sa kanilang sarili. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasabi na ang mga leader lamang ang may tamang interpretasyon, unti-unting nawawala ang kritikal na pag-iisip ng mga miyembro. Naaalala mo ba, noong bata ka pa at tinuturuan kang mag-analyze at mag-isip para sa iyong sarili? Sa karamihan ng simbahan ngayon, ang opposite ang nangyayari. Sa halip na turuan kang mag-isip, tinuturuan ka nilang sumunod lang. May mga simbahan na aktibong nagdi-discourage sa mga miyembro na mag-aral ng Biblia ng mag-isa. Sinasabi nila na kailangan mo ng proper guidance mula sa pastor o elder para maintindihan ang salita ng Diyos. Habang may halaga ang guidance, ang ideya na hindi mo kayang intindihin ang Biblia ng mag-isa ay direktang sumasalungat sa turo ng Reformation at ng Biblia mismo. Ang katotohanan ay ang banal na Espiritu ang ating guro. Sinabi ni Jesus na ang Espiritu ang gagabay sa atin tungo sa buong katotohanan. Hindi niya sinabi na ang pastor o denomination ang magiging eksklusibong interpreter ng katotohanan. Kaya kung napapansin mo na ang iyong simbahan ay naglalagay ng mahigpit na control sa information na tinatanggap mo, nagdi-discourage ng mga katanungan, o nagsasabi na ang mga leader lang
ang may tamang interpretation. Maaaring isa itong senyales na nililinlang ka na. Tandaan, ang tunay na katotohanan ay hindi natatakot sa pagsisiyasat. Ang tunay na pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng matapat na pagharap sa mga katanungan. At ang tunay na spiritual leader ay hindi kailangang kontrolin ang impormasyon para mapanatili ang kanyang awtoridad. Ang ikalimang senyal na maaaring hindi mo napapansin ay ang paraan kung paano hinihikayat ng ilang simbahan ang kanilang mga miyembro na manatiling tahimik tungkol sa mga pagkakamali, kontrobersya o mga isyong nakakaapekto sa komunidad. Ito ay isang mapanganib na praktika na nagpapatuloy dahil sa kakulangan ng transparency. Napansin mo ba na kapag may isyung lumalabas tungkol sa isang leader ng simbahan, madalas ang unang reaksyon ay, "Huwag nating pag-usapan ito" o "Ipagdasal na lang natin"? Habang ang panalangin ay mahalaga, ito ay madalas ginagamit bilang paraan para iwasan ang mga mahihirap na usapin. Sa halip na harapin ang problema, tinuturuan tayong itago ito sa ilalim ng dila. Isang halimbawa nito ay kapag may nagtatanong tungkol sa kung paano ginagamit ang mga donasyon at koleksyon. Ilang simbahan ba ang talagang nagbibigay ng detalyadong ulat ng kanilang pinansyal na katayuan? Karamihan ay hindi. At kapag nagtanong ka, madalas sasabihin sa iyo na huwag maging mapagduda o tiwala lang kay Kristo. Ngunit hindi ba't ang mabuting pangangasiwa ay nangangailangan ng pagiging bukas at tapat? Isipin mo ito. Kung ang isang kompanya ay ayaw magbigay ng pinansyal na ulat sa mga shareholders nito, hindi ba magkakaroon ng alarm bells? Bakit natin tinatanggap ito sa ating mga simbahan? Hindi ba't tayo rin ay mga shareholders sa gawain ng Diyos? Ang isa pang aspeto nito ay kung paano tinatrato ang mga biktima ng pang-aabuso sa loob ng simbahan. Sa maraming kaso sila ay pinapatahimik. Sinasabihan na huwag sirain ang pangalan ng simbahan o patawarin mo na lang. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagpoprotekta sa mga mang-aabuso at nagpapatuloy sa cycle ng karahasan. Naaalala ko ang kwento ni Miguel, isang kaibigan ko na nagtrabaho bilang youth pastor sa isang malaking simbahan. Natuklasan niya na ang senior pastor ay gumagamit ng pondo ng simbahan para sa personal na mga luho. Nang inilabas niya ito sa board, sinabihan siya na huwag gumawa ng ingay at isipin ang reputasyon ng simbahan. Sa huli, si Miguel ang pinalabas sa simbahan habang ang pastor ay nanatili sa pwesto. Ang kultura ng katahimikan ay hindi lamang tungkol sa pinansyal na mga issue. Ito ay umiiral din sa doktrina. Kapag nagtanong ka ng mahirap na mga tanong tungkol sa mga kontradiksyon sa mga turo o sa Biblia mismo, madalas ang sagot ay huwag maging mapagduda o kailangan mo lang ng mas malakas na pananampalataya. Ngunit, ang tunay na pananampalataya ba ay nangangailangan ng blind obedience? Hindi ba't ang Diyos mismo ay nag-imbita sa atin na makipag-usap at makipagtalo sa Kanya? Sa Isaiah 1:18, sinabi ng Diyos, "Halika kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan." Ang isang tunay na makakristyanong komunidad ay dapat nagtataguyod ng open dialogue, transparency, at accountability. Hindi ito natatakot sa mga tanong o kritisismo.
dahil alam nitong ang katotohanan ay mananatiling matatag sa harap ng pagsusuri. Kaya ano ang dapat mong gawin kung nakakaranas ka nito sa iyong simbahan? Una, alamin mo ang iyong mga karapatan bilang miyembro. Karamihan ng mga simbahan ay may constitution o bylaws na nagbibigay sa mga miyembro ng karapatang makakuha ng impormasyon. Pangalawa, maghanap ng mga kakampi. Madalas, kapag nagsalita ka, makikita mong marami rin palang iba na may parehong mga alalahanin. Pangatlo, maging persistent pero respectful. Ang pagiging agresibo ay madalas nagdudulot ng defensive reactions. Sa halip, ipakita na ang iyong mga tanong ay nagmumula sa tunay na pag-aalala para sa kalusugan ng simbahan. Pang-apat, kung patuloy na tinatanggihan ang iyong mga katanungan at hinihikayat kang manahimik, maaaring oras na para isaalang-alang kung ang environment na ito ay talagang nagtataguyod ng espiritual na paglago. Tandaan, ang tunay na simbahan ni Kristo ay hindi takot sa katotohanan. Sa katunayan, si Jesus mismo ay nagsabi, "Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Juan 14:32. Ang kultura ng katahimikan ay hindi lamang nakakasakit sa individual na miyembro. Ito ay nakasisira sa buong katawan ni Kristo. Kapag pinahihintulutan nating magpatuloy ang mga pang-aabuso at kamalian dahil sa takot na sirain ang pangalan ng simbahan, tayo mismo ang sumisira sa tunay na misyon ng simbahan. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay, ano ang mas mahalaga? Ang reputation ng isang institusyon o ang integridad ng pananampalataya? Dahil kung tayo ay tunay na naniniwala sa Diyos ng katotohanan, hindi tayo dapat matakot na harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Napansin mo na ba kung paanong ang ilang mga simbahan ay naging higit na interesado sa iyong pera kaysa sa iyong kaluluwa? Ito ang ikalimang senyal na posibleng nililinlang ka na ng iyong simbahan nang hindi mo namamalayan. Maraming simbahan ngayon ang nagbibigay ng sobrang diin sa pagbibigay ng ikapu at mga donasyon. Halos linggo-linggo, maririnig mo ang mga mensahe tungkol sa pagpapala sa pagbibigay o ang batas ng paghahasik at pag-aani. Ngunit hindi ba't nakakapagtaka na ang Diyos, na lumikha ng buong sansinukob, ay tila laging nangangailangan ng pera? Sa katunayan, kung susuriin mo ang mga sermon, mapapansin mo na mas maraming oras ang ginugugol sa pagtalakay tungkol sa pagbibigay ng pera kaysa sa pagtalakay ng mga pangunahing aral ni Jesus tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, at paglilingkod sa kapwa. Ang mga pastor na laging nakatuon sa pera ay kadalasang gumagamit ng mga talata sa Biblia na wala sa tamang konteksto upang hikayatin ang mga miyembro na magbigay ng higit pa. Isang karaniwang taktika ang paggamit ng guilt tripping. Kung hindi ka nagbibigay ng ikapu, ninanakawan mo ang Diyos. Ang madalas nilang sabihin na ginagamit ang Malakias 3:8-10. Ngunit hindi nila binabanggit na ang konteksto ng talatang ito ay partikular sa Israel sa ilalim ng lumang tipan, hindi sa modernong Kristyanismo. Mapapansin mo rin na ang mga simbahang ito ay madalas na may malalaking proyekto, bagong gusali, mas magandang sound system, o mas magarang upuan.
Habang ang mga pisikal na pangangailangan ay mahalaga, ang tanong ay, nasaan ang mga proyekto para sa mga mahihirap sa komunidad? Nasaan ang mga programa para sa mga ulila, balo, at mga nangangailangan? Ang totoo, ang isang simbahan na tunay na sumusunod sa turo ni Jesus ay dapat gumagasta ng mas maraming pera sa pagtulong sa mga nangangailangan kaysa sa pagpapaganda ng kanilang mga pasilidad. Tingnan mo ang Gawa 4:32-35 kung saan ang unang simbahan ay nagbahagi ng lahat ng kanilang ari-arian upang walang sino man sa kanila ang magkaroon ng pangangailangan. Isa pang alarming na palatandaan ay ang lifestyle ng mga pastor at leader ng simbahan. May mga pastor na nagmamaneho ng mamahaling kotse, nakatira sa mansyon, at nagsusuot ng designer na damit habang marami sa kanilang kongregasyon ay nahihirapan sa araw-araw. Si Jesus, na ating modelo, ay namuhay ng simple at nagturo laban sa pagkakaroon ng kayamanan sa mundong ito. Mateo 2:6-19-21. Hindi ko sinasabing lahat ng simbahan ay ganito. Maraming simbahan at pastor ang tapat sa kanilang tungkulin. Ngunit kailangan mong maging mapanuri. Tanungin mo ang iyong sarili. Saan napupunta ang pera ng simbahan? May transparency ba sa pinansyal na aspeto? Ang mga leader ba ay namumuhay ng simple o extravagant? Kung ang iyong simbahan ay laging nangangailangan ng pera, laging may fundraising drive, at laging nagpapasalita tungkol sa pagbibigay, ngunit bihirang magsalita tungkol sa paglilingkod sa mga mahihirap o pagmamahal sa kapwa, maaring ito ay isang senyal na ang pera ay naging mas mahalaga kaysa sa tao. Nakakalungkot isipin na ang mga institusyon na dapat sana ay nagbibigay ng espiritual na gabay ay naging mga negosyo na kumikita sa pananampalataya ng mga tao. Ang ilan ay naging tulad ng mga mangangalakal sa templo na itinaboy ni Jesus. Juan 2:13-16. Ang isa pang mapanganib na aspeto nito ay ang prosperity gospel. Ang pagtuturo na ang kayamanan at kalusugan ay garantisadong resulta ng malakas na pananampalataya at pagbibigay ng pera sa simbahan. Ito ay direktang sumasalungat sa maraming bahagi ng Biblia kung saan ang mga mananampalataya ay binalaan tungkol sa mga pagsubok at kahirapan. Juan chapter 33, 2 Timoteo 3:12. Ang prosperity gospel ay nakakasakit lalo na sa mga mahihirap at vulnerable. Isipin mo ang isang ina na nagbibigay ng huling pera niya sa simbahan sa pag-asang gagaling ang kanyang anak na may cancer. Dahil sa pangako ng pastor na kung magbibigay ka, pagagalingin ng Diyos ang iyong anak. Kapag hindi gumaling ang bata, sino ang sisisihin? Ang ina, dahil kulang ang kanyang pananampalataya. Hindi ito ang tunay na Kristyanismo. Ang tunay na Kristyanismo ay nagbibigay ng pag-asa at suporta sa mga nahihirapan. Hindi kinukuha ang kaunti nilang pera sa pamamagitan ng mga maling pangako. Kaya ano ang dapat mong gawin kung napansin mo ang mga senyal na ito? Una, maging mapanuri. Suriin ang mga turo ng iyong simbahan at ihambing sa Biblia. Pangalawa, hanapin ang transparency. Ang isang lehitimong simbahan ay dapat bukas tungkol sa kung paano ginagastos ang pera. Pangatlo,
Obserbahan ang lifestyle ng mga leader. Kung sila ay namumuhay ng extravagant habang hinihikayat ka na magbigay ng higit pa, may problema doon. Tandaan, ang pera ay hindi kasamaan sa sarili nito. Ang mga simbahan ay nangangailangan ng pondo para sa kanilang operasyon at ministry. Ang problema ay kapag ang pera ay naging pangunahing focus, kapag ang pagbibigay ay nagiging pamimilit sa halip na kusang loob na pagbibigay, at kapag ang mga leader ay gumagamit ng pera para sa kanilang personal na luho sa halip na para sa ministry. Ang tunay na simbahan ay nagpapahalaga sa tao higit sa pera. Nagpapahalaga ito sa relasyon kaysa sa kayamanan. At higit sa lahat, ito ay sumusunod sa halimbawa ni Jesus na bagamat mayaman, ay naging mahirap para sa ating kapakanan. 2 Korinto 8:9. Napansin mo ba kung paano pinapatahimik ka ng simbahan kapag nagsisimula kang magtanong? Hindi ito aksidente. Isa ito sa pinakamabisang paraan mismanaykin ng mga institusyong relihiyoso para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Kapag nagsimula kang magkaroon ng mga tanong tungkol sa doktrina o mga kasanayan ng simbahan, madalas kang sasabihan na huwag masyadong mag-isip o kailangan mo lang maniwala. Ito ang unang baradong daan sa iyong paglalakbay tungo sa katotohanan. Isipin mo ito. Bakit kaya nakakatakot ang mga tanong? Sa isang tunay na institusyong nakabase sa katotohanan, ang mga tanong ay dapat inaanyayahan, hindi pinapatahimik. Ngunit sa maraming simbahan, kapag nagtaas ka ng iyong kamay para magtanong tungkol sa mga kontradiksyon sa banal na kasulatan o mga kaduda-dudang kasanayan, bigla kang makakaramdam ng tensyon sa silid. Minsan, direkta kang sasabihan na ang iyong mga tanong ay nagpapakita ng kakulangan ng pananampalataya. O mas malala pa, impluwensya ni Satanas. Alam mo ba na maraming kilalang pilosopo at teolohiyang Kristiyano mismo ang nagsabing ang pag-iisip at pagtatanong ay bahagi ng tunay na pananampalataya? Si Santo Tomas Aquinas, isa sa pinakadakilang scholar sa kasaysayan ng Kristyanismo, ay nagsabi na ang pananampalataya at dahilan ay magkaugnay, hindi magkalaban. Ngunit bakit hindi ito ang natutunan natin sa ating mga simbahan? Maaaring naranasan mo na ito. Nagtatanong ka tungkol sa isang particular na aral at sinasabihan ka na kailangan mo lang maniwala o hindi mo dapat kino-question ang mga paraan ng Diyos. Ngunit isipin mo, kung ang iyong pananampalataya ay totoo at matatag, bakit ito masisira ng simpleng mga tanong? Ang katotohanan ay ito. Ang mga institusyong nababahala sa pagtatanong ay kadalasang may itinatagong bagay. Ang pagpigil sa kritikal na pag-iisip ay isang paraan ng kontrol. Kapag pinipigilan ka nilang mag-isip para sa iyong sarili, madali nilang maipapasok ang kanilang sariling agenda at interpretasyon sa iyong isipan. Tandaan mo ang kwento ni Galileo? Siya ay inusig ng simbahan dahil sa kanyang paniniwala na ang mundo ay umiikot sa araw, hindi ang kabaligtaran. Ang simbahan noon ay nagpapatupad ng isang partikular na interpretasyon ng Biblia na sumasalungat sa siyensya. Ngayon, kahit ang Vatican ay kumikilala na tama si Galileo, ngunit ilang siglo ng pagpigil sa katotohanan ang nangyari bago ito? Ang mga tapat na naghahanap ng katotohanan
ay hindi dapat matakot sa mga tanong. Ang tunay na pananampalataya ay hindi marupok na bulaklak na masisira sa unang ihip ng hangin ng pagdududa. Ito ay matibay na punong kahoy na nakatanim sa malalim na lupa ng pag-unawa at personal na karanasan. Ang pagbabawal sa pagtatanong ay nagpapakita ng isang malalim na problema. Ang takot na ang kanilang awtoridad ay masisira kapag nagsimulang mag-isip ang mga tao para sa kanilang sarili. Ngunit bakit dapat silang matakot kung nakatayo sila sa matatag na pundasyon ng katotohanan? Isipin mo ang mga beses na sinabihan kang huwag basahin ang mga kritisismo sa ating pananampalataya o iwasan ang mga aklat o video na sumasalungat sa ating mga turo. Bakit kaya? Kung ang iyong pananampalataya ay tunay na matatag, hindi ito mawawasak ng simpleng pagbabasa o pakikinig sa ibang pananaw. Ang pinakamalaking katanungan na dapat mong itanong sa iyong sarili ay ito: kung ang aking simbahan ay talagang nakabase sa katotohanan, bakit sila natatakot sa aking mga tanong? Kung ang kanilang mga turo ay tunay na nagmula sa Diyos, bakit nila kailangang pigilan ang aking pag-iisip? Sa susunod na sinabihan kang huwag masyadong magtanong o kailangan mo lang maniwala, tanungin mo ang iyong sarili. Ito ba ang uri ng relasyon na nais ng isang mapagmahal na Diyos sa akin? Isang relasyon na nakabase sa bulag na pagsunod at pagpigil sa kritikal na pag-iisip? O nais ba niya na ako ay maging isang matalino at mapanuring tagasunod na nakakaunawa ng malalim na dahilan sa likod ng aking pananampalataya? Ang paghihigpit sa iyong pag-iisip at pagtatanong ay hindi lamang tungkol sa pagkontrol sa iyong pananampalataya. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa iyong buong buhay. Kapag natutuhan mong huwag magtanong sa simbahan, madali ring matutunan na huwag magtanong sa ibang aspeto ng iyong buhay, sa politika, sa lipunan, sa trabaho. Ang pagpigil sa kritikal na pag-iisip ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong espiritualidad. Ito ay nakakaapekto sa iyong buong pagkatao. Ang tunay na espiritualidad ay hindi takot sa mga tanong. Sa katunayan, ang mga tanong ay maaaring maging hagdanan patungo sa mas malalim na pag-unawa at mas tunay na koneksyon sa banal. Ang mga pinakadakilang espiritual na guro sa kasaysayan, mula kay Buddha hanggang kay Jesus, ay hinimok ang kanilang mga tagasunod na magtanong, mag-isip, at hanapin ang katotohanan para sa kanilang sarili. Kung ang iyong simbahan ay nagpapahirap sa iyo kapag nagtatanong ka, maaaring panahon na para itanong ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Bakit? Ang ikalimang senyales na dapat mong bantayan ay ang pagkakaroon ng mga lihim na doktrina o mga aral na hindi ibinahagi sa lahat ng miyembro. Ito ay isang mapanganib na praktika na madalas ginagamit ng mga kulto at mga mapanlinlang na organisasyon. Sa isang tunay na simbahan, ang katotohanan ay hindi dapat itinatago. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay para sa lahat, hindi lamang para sa mga piling tao o mga nasa mataas na antas. Ngunit sa maraming mga relihiyosong grupo ngayon, may mga advanced teachings na tanging malalaman mo lamang kapag umabot ka na sa isang partikular na antas o kapag nagbigay ka na ng sapat na kontribusyon. Pansinin mo, kapatid, kung paano unti-unti kang sinasanay na tanggapin ang mga bagong aral na hindi naman talaga nakasaad sa Biblia.
Sa simula, ipapakita sa iyo ang mga basic na konsepto na madaling tanggapin. Pagkatapos, kapag nakuha na nila ang iyong tiwala at na-invest ka na ng iyong oras, pera at emosyon, doon nila ipapasok ang mga controversial na doktrina. Halimbawa, maraming mga simbahan ang nagsisimula sa pagtuturo ng pag-ibig ng Diyos at kaligtasan. Ngunit sa kalaunan ay nagtuturo na ng mga konsepto tulad ng prosperity gospel, kung saan sinasabi nila na kung magbibigay ka ng mas maraming pera sa simbahan, mas pagpapalain ka ng Diyos. Hindi mo ba napapansin na ang mga sermon tungkol sa pagbibigay ng ikapu at mga donation ay laging may kasamang pangako ng pagpapala? Ito ay psychological manipulation na ginagamit upang kontrolin ang iyong pera. May mga simbahan din na may mga special meetings na tanging para sa mga miyembro na nasa mataas na antas lamang. Ano ang pinag-uusapan sa mga meeting na ito? Bakit hindi pwedeng malaman ng lahat? Kung ang katotohanan ng Diyos ay para sa lahat, bakit may mga lihim? Sa Biblia, sinabi ni Jesus, "Ako'y nagsalita ng hayagan sa sanglibutan. Ako'y laging nagturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagkakatipunan ng lahat ng mga Hudyo, at sa lihim ay wala akong sinalita." Juan 18:20. Kaya kung ang iyong simbahan ay may mga lihim na aral o mga advanced teachings na hindi ibinahagi sa lahat, dapat kang mag-isip ng mabuti. Ito ay isang malinaw na senyales na maaaring nililinlang ka na. Ang mas nakakaalarma pa ay kung paano unti-unting nagbabago ang mga aral na ito sa paglipas ng panahon. Mapapansin mo na ang mga bagay na dating itinuturing na kasalanan ay unti-unting tinatanggap na. O kaya naman ay may mga bagong patakaran na ipinapatupad na walang malinaw na batayan sa Biblia. Ito ay tinatawag na moving the goalposts, isang taktika na ginagamit upang patuloy na kontrolin ang mga miyembro habang nagbabago ang panahon. Tandaan mo, kapatid, na ang katotohanan ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung ang mga aral ng iyong simbahan ay palaging nagbabago para umangkop sa kultura o sa kagustuhan ng mga leader, dapat kang mag-ingat. May mga grupong relihiyoso na nagtataglay ng mga sacred texts o mga espesyal na aklat na tanging sila lamang ang may interpretation. Kapag tinanong mo kung ano ang ibig sabihin ng isang partikular na bahagi, sasabihin sa iyo na kailangan mo muna ng special training o divine revelation para maintindihan ito. Ito ay paraan para kontrolin ang impormasyon at panatilihin ang kanilang awtoridad sa iyo. Isa pang mapanganib na praktika ay ang paggamit ng spiritual blackmail. Sasabihin sa iyo na kung magtatanong ka o magdududa ka, ito ay senyales na wala kang sapat na pananampalataya o kaya naman ay nasa ilalim ka ng impluensya ng demonyo. Sa ganitong paraan, pinapatahimik nila ang mga taong nagtatanong at naghahanap ng katotohanan. Nakakita ka na ba ng ganitong mga pattern sa iyong simbahan? Kung oo, dapat kang maging alerto. Hindi ito ang paraan ng tunay na pagdidisipulo ni Kristo. Sa halip na magkaroon ng mga lihim na aral, ang tunay na simbahan ay dapat bukas at transparent. Ang lahat ng mga aral at doktrina ay dapat nakabase sa Biblia at maaaring suriin ng sino mang miyembro. Ang mga leader
ay dapat handang sagutin ang mga katanungan at hindi dapat takot sa mga pagsusuri. Tandaan mo, ang katotohanan ay hindi natatakot sa mga katanungan. Kung ang iyong simbahan ay nagdidiskurso sa mga nagtatanong o nagsusuri, ito ay isang malaking red flag. Hindi ko sinasabi na agad-agad kang umalis sa iyong simbahan kung nakikita mo ang mga senyales na ito. Ngunit hinihikayat kita na maging mapanuri, suriin ang lahat ng bagay, at panghawakan kung ano ang mabuti. Tulad ng payo sa 1 Thessalonica 5:21. Ang Diyos ay hindi nagbibigay sa atin ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng kahinahunan. Hindi niya tayo tinatakot para sumunod, kundi iniimbitahan tayo sa isang relasyon na nakabatay sa katotohanan at pag-ibig. Kaya sa susunod na makakita ka ng mga lihim na aral o mga doktrina na tanging para sa iilang tao lamang, tanungin mo ang iyong sarili. Ito ba ang paraan ng Diyos? O ito ba ay paraan ng mga taong gustong kontrolin ang iba para sa kanilang sariling kapangyarihan at kapakinabangan? Alam mo ba na ang karamihan sa atin ay maaaring nabibiktima ng mga kasinungalingan at panlilinlang mula sa mismong institusyon na dapat sanay nagsisilbing liwanag sa ating buhay? Oo, totoo yan. Ang mga simbahan na dapat sanay nagdudulot ng katotohanan ay maaaring naging sanhi ng ating pagkalito at pagkaalipin sa mga maling paniniwala. Napakaraming Pilipino ang nakakaramdam ng pagkabigo at pagkadismaya kapag natutuklasan nila na ang mga turo at aral na kanilang pinaniniwalaan ng buong puso ay hindi pala ganap na totoo. Ang sakit nito ay hindi biro, lalo na kung buong buhay mong sinunod ang mga alituntuning ito. Sa bawat linggo, milyon-milyong Pilipino ang pumupunta sa simbahan, nagbibigay ng abuloy, at sumusunod sa mga seremonya at ritual. Pero ilan sa inyo ang nagtatanong kung bakit ninyo ito ginagawa? Ilan sa inyo ang sumusuri kung ang mga aral na ito ay tunay na nakabatay sa Biblia? Hindi ito tungkol sa pagsira ng iyong pananampalataya. Hindi. Ito ay tungkol sa paghanap ng tunay na katotohanan at paglaya mula sa mga kadena ng panlilinlang. Dahil ang tunay na pananampalataya ay dapat nakabatay sa katotohanan, hindi sa mga tradisyon ng tao o sa mga sistema na ginawa upang kontrolin tayo. Kaya ngayon, ilalahad ko sa inyo ang 5 senyales na maaring nililinlang ka na ng iyong simbahan nang hindi mo napapansin. At marahil, pagkatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw sa iyong espiritual na paglalakbay. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan na ang karamihan sa mga simbahan ay nagsimula bilang mga tunay na institusyon na may mabubuting intensyon. Subalit sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan, pera, at impluensya ay maaaring magdulot ng katiwalian. At sa kasamaang palad, ito ang nangyayari sa maraming relihiyosong institusyon sa buong mundo. Ngayon, hayaan mong ilahad ko ang mga senyales na dapat mong bantayan. Senyales bilang 1. Kapag ang pera ay nagiging sentro ng lahat, isipin mo ito. Ikaw ay pumupunta sa simbahan tuwing linggo. Sa tuwing ikaw ay nandoon, may mga sermon tungkol sa pagbibigay, tungkol sa mga abuloy, tungkol sa pagsuporta sa mga proyekto ng simbahan. May mga envelope para sa mga donation, may mga collection para sa iba't ibang dahilan, at kung minsan,
May mga pangako pa na kung magbibigay ka, bibiyayaan ka ng Diyos ng mas marami. Pero nasaan ang aral tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad, at paglilingkod sa kapwa? Nasaan ang mga sermon tungkol sa pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan? Kung ang simbahan mo ay laging nakatuon sa pera, sa pagkolekta, at sa pagpapagawa ng mas malaking gusali o mas magagarang kagamitan, dapat kang mag-isip ng mabuti. Hindi sinabi ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay dapat magpatayo ng malalaking katedral o magkaroon ng mga mamahaling sasakyan. Sa katunayan, sinabi niya na mas madaling pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang tao na pumasok sa kaharian ng langit. Subalit, napakaraming simbahan ngayon ang nakatuon sa materyal na kayamanan. Nakakabahala rin na maraming pastor o lider ng simbahan ang nabubuhay ng maluhong pamumuhay habang ang kanilang mga miyembro ay nahihirapan. May mga leader na may mga pribadong jet, mga mansyon at mamahaling kotse, habang ang kanilang mga miyembro ay nahihirapan sa araw-araw na buhay. Ito ba ang uri ng pamumuno na itinuro ni Jesus? Hindi ba't sinabi niya na ang pinakamalaki sa atin ay dapat maging lingkod ng lahat? Na ang mga leader ay dapat magpakumbaba at maglingkod sa iba? Kung ang iyong simbahan ay laging nagsasalita tungkol sa pera, kung ang iyong pastor ay nabubuhay ng maluhong pamumuhay habang ikaw ay nahihirapan, ito ay maaring isang senyales na ikaw ay nililinlang. Senyales bilang dalawa. Kapag ang tradisyon ay mas mahalaga kaysa sa Biblia. Alam mo ba na maraming mga kaugalian at tradisyon sa simbahan na wala naman sa Biblia? Halimbawa, ang pagsamba sa mga imahen o rebulto. Saan sa Biblia sinabi na dapat tayong lumuhod sa harap ng mga imahen o magdasal sa mga santo? Sa katunayan, malinaw na sinabi sa 10 utos na hindi tayo dapat gumawa ng anumang inukit na imahen o lumuhod sa harap nito. Subalit, ilang simbahan ang nagtuturo ng kabaligtaran. O kaya naman ang mga seremonya at ritual na wala namang batayan sa kasulatan. Ang pagsusuot ng mga particular na damit, ang paggamit ng mga particular na salita o panalangin, ang pagsunod sa mga particular na tradisyon, lahat ng ito ay maaring walang batayan sa Biblia. Kung ang iyong simbahan ay nagbibigay ng mas malaking halaga sa mga tradisyon kaysa sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, ito ay dapat maging dahilan ng pag-aalala. Dahil ang tunay na pananampalataya ay nakabatay sa salita ng Diyos, hindi sa mga tradisyon ng tao. Maraming beses na binanggit ni Jesus ang mga Pariseo at kanilang pagkapit sa mga tradisyon habang iniiwanan nila ang diwa ng batas. Sa Mateo 15:3, sinabi niya, "Bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos alang-alang sa inyong tradisyon? Kaya kung ang iyong simbahan ay nagbibigay ng mas malaking halaga sa mga tradisyon kaysa sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, maaring ito ay isang senyales na ikaw ay nililinlang." Filipino, alam mo ba na maraming Kristiyano ang naniniwala na nasa tamang landas sila, ngunit ang katotohanan, sila ay unti-unting nililinlang? Hindi ito kagulat-gulat dahil maging ang Biblia mismo ay nagbabala sa atin tungkol sa mga maling aral at mga bulaang propeta na darating sa mga huling araw. Ang pinakamapanganib na uri ng panlilinlang ay iyong hindi mo napapansin. Tulad ng isang palaka sa kumukulong tubig,
Hindi mo namamalayan na unti-unti ka nang nilalayo sa tunay na pananampalataya. Ngayong araw, bubuksan ko ang iyong mga mata sa 5 senyales na maaaring ikaw ay nililinlang na ng iyong simbahan nang hindi mo namamalayan. Bago tayo magpatuloy, nais kong linawin na hindi ko nilalayon na siraan ang anumang partikular na simbahan o denominasyon. Ang layunin ko ay gisingin ka sa katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Una sa 5 senyales. Kapag ang mga sermon at mga aral ay palaging nagbibigay diin sa pagpapayaman at materyal na pagpapala kaysa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Napansin mo ba na maraming simbahan ngayon ang nakatuon sa tinatawag na prosperity gospel? Ito yung aral na sinasabi na ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay laging maging mayaman, malusog, at matagumpay. Pero tingnan natin ang buhay ni Jesus at ng mga apostol. Si Jesus mismo ay nagsabi, "Ang mga aso ay may lungga at ang mga ibon sa langit ay may pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpatungan ng kanyang ulo." Si Pablo ay nagdusan ng maraming kahirapan at karamdaman. Si Pedro ay namatay bilang martir. Hindi ibig sabihin na hindi tayo pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala niya tayo, ngunit ang tunay na pagpapala ay hindi laging materyal. Minsan, ang pinakadakilang pagpapala ay ang pagdurusa para kay Kristo, dahil sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging higit na katulad niya. Kapag ang iyong simbahan ay laging nakatuon sa kung paano kayayaman o kung paano matutupad ang lahat ng iyong materyal na pangarap, ito ay dapat maging dahilan ng pag-aalala. Ang tunay na ebanghelyo ay tungkol sa pagsunod kay Kristo, pagkamatay sa sarili, at paglilingkod sa iba. Ikalawa, kapag ang mga aral ay palaging nagbibigay ng good feelings, ngunit hindi kailanman humahamon sa iyo na baguhin ang iyong buhay. May isang malaking problema sa maraming simbahan ngayon. Ang pag-iwas sa mga mahihirap na paksa tulad ng kasalanan, kahatulan, at ang pangangailangan ng pagsisisi. Sa halip, ang mga sermon ay nakatuon sa pagpapabuti ng iyong pakiramdam, pagpapataas ng iyong self-esteem, at pagbibigay sa iyo ng feel-good messages. Pero tingnan mo ang mga sermon ni Jesus. Hinamon niya ang mga tao. Sinabi niya sa kanila na baguhin ang kanilang buhay. Sinabi niya sa mayamang binata na ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at ibigay sa mga mahihirap. Sinabi niya sa mga tao na kung ang kanilang kamay o mata ay nagiging sanhi ng kanilang pagkakasala, mas mabuting putulin ito kaysa mapunta sa impyerno. Kapag ang iyong simbahan ay palaging nagbibigay sa iyo ng mga mensaheng feel-good, ngunit hindi kailanman hinahamon ang iyong kasalanan o hindi kailanman nagsasabi sa iyo na baguhin ang iyong buhay, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nililinlang. Ang tunay na ebanghelyo ay naglalaman ng parehong biyaya at katotohanan, parehong pag-ibig at kahatulan. Ikatlo, kapag ang mga leader ng simbahan ay hindi na mananagot sa kanilang mga aksyon at desisyon. Sa maraming simbahan ngayon, ang mga pastor at mga leader ay itinuturing na hindi maaring questionin. Ano man ang sabihin nila ay itinuturing na salita ng Diyos. Ano man ang gawin nila ay dapat tanggapin ng kongregasyon ng walang tanong. Pero tingnan mo ang Biblia. Si Pablo, bagaman isang apostol,
ay handa na maging mananagot sa iba. Sa Galatia 2, sinabi niya na kahit si Pedro, ang pinuno ng mga apostol, ay kanyang sinaway ng harapan dahil sa kanyang pagkukunwari. Kapag ang mga leader ng iyong simbahan ay hindi na mananagot, kapag hindi na sila maaaring questionin o hamunin, kapag ang kanilang desisyon ay itinuturing na laging tama dahil lamang sila ang mga leader, ito ay dapat maging isang pulang bandila. Ang tunay na leader ng Kristiyano ay naglilingkod ng may pagpapakumbaba, hindi naghahangad ng kapangyarihan o kontrol. Sila ay handang makinig, matuto, at baguhin ang kanilang isip kapag kinakailangan. Sila ay nagpapakita ng halimbawa ng paglilingkod, hindi naghahanap ng papuri o paggalang. Ikaapat, kapag ang Biblia ay ginagamit para suportahan ang mga personal na opinyon kaysa sa pagbasa nito sa konteksto nito. Isa sa pinakamapanganib na gawain sa simbahan ngayon ay ang tinatawag na proof texting. Ito ay ang paggamit ng mga berso ng Biblia na wala sa konteksto upang suportahan ang mga personal na opinyon o doktrina. Halimbawa, maraming simbahan ang gumagamit ng Malakias 3:10 para suportahan ang ideya na dapat kang magbigay ng ikapu, 10% ng iyong kita sa simbahan. Pero sa konteksto, ang berso na ito ay particular na para sa mga Israelita sa ilalim ng lumang tipan. Sa bagong tipan, ang pagbibigay ay dapat maging kusang loob, masaya, at mula sa puso, hindi dahil sa obligasyon o takot. Kapag ang iyong simbahan ay palaging gumagamit ng mga berso ng Biblia na wala sa konteksto, o kapag sila ay selektibo sa kung aling bahagi ng Biblia ang kanilang binibigyang diin habang iniiwasan ang iba, ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay nililinlang. Ang tunay na pagtuturo ng Biblia ay nagsasaalang-alang sa buong konteksto ng kasulatan, hindi lamang sa mga piling berso na sumusuporta sa isang partikular na pananaw. Ikalima, kapag ang simbahan ay higit na nakatuon sa pagpapalaki ng bilang ng mga miyembro kaysa sa pagdisipulo sa kanila. Maraming simbahan ngayon ang obsesado sa mga numero. Ilan ang dumadalo? Gaano kalaki ang ating gusali? Gaano karami ang ating koleksyon? Ang tagumpay ay sinusukat sa pamamagitan ng mga estadistika at numero. Pero tingnan mo si Jesus. Hindi siya obsesado sa mga numero. Sa katunayan, minsan ay sinabi niya ang mga bagay na nagdulot sa maraming tao na umalis sa kanya. Joshua 6:66. Ang kanyang focus ay hindi sa pagpapalaki ng kanyang ministeryo, kundi sa pagsasanay at pagdisipulo sa kanyang mga alagad. Kapag ang iyong simbahan ay higit na nakatuon sa pagpapalaki ng bilang ng mga miyembro kaysa sa pagdisipulo sa kanila, kapag ang tagumpay ay sinusukat sa pamamagitan ng dami at hindi ng kalidad, kapag ang pag-unlad ay nauuna sa katapatan, ito ay maaring isang senyales na ikaw ay nililinlang. Ang tunay na simbahan ay nakatuon sa paggawa ng mga disipulo, hindi lamang mga dumadalo. Ito ay nakatuon sa pagtulong sa mga tao na lumago sa kanilang pananampalataya, hindi lamang sa pagpaparami ng kanilang bilang. Ngayon, maaaring iniisip mo, paano kung nakita ko ang ilan o lahat ng mga senyales na ito sa aking simbahan? Ano ang dapat kong gawin?
Una, manalangin. Hilingin sa Diyos na bigyan ka ng karunungan at pagpapahayag. Hilingin sa Kanya na ipakita sa iyo ang katotohanan. Pangalawa, pag-aralan ang Biblia para sa iyong sarili. Huwag umasa sa iba para sabihin sa iyo kung ano ang sinasabi ng Diyos. Basahin ang Kanyang salita, pag-aralan ito, at hayaan itong magsalita sa iyo. Pangatlo, hanapin ang mga matatapat na Kristiyano na makakatulong sa iyo na lumago sa iyong pananampalataya. Hindi natin kailangang harapin ang mga hamon na ito ng nag-iisa. Pang-apat, kung kinakailangan, maging handa na umalis sa iyong simbahan kung ito ay tumalikod na sa katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi ito madaling desisyon, ngunit minsan ay kinakailangan para sa iyong espiritual na kalusugan. Tandaan, ang tunay na simbahan ay hindi isang gusali o organisasyon. Ito ay ang katawan ni Kristo, ang komunidad ng mga mananampalataya na nagmamahal sa Diyos at sa isa't isa at nagsisikap na ipamuhay ang Ebanghelyo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kung napagtatanto mo na ikaw ay nalilinlang, huwag matakot o mahiya. Marami sa atin ang nakaranas nito. Ang mahalaga ay ikaw, nagigising sa katotohanan at handang gumawa ng mga kinakailangang pagbabago. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share ito para makatulong din sa iba. Mahalaga na ipalaganap natin ang katotohanan sa panahon ng kasinungalingan at panlilinlang. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.